Isa po sa katanungan ng maraming kaibigan, maraming kapatid kay Kristo, paano na daw ang mga taong hindi nakakarinig o nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa bagay nga po, ayon sa Roma Kabanatang 10 at talatang 17, na sinasabi ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo. Kaya tinahamon ng maraming Kristiyano na gawin ang bawat isa ang pagngangaral, pagtuturo at pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao, sapagkat ito nga ang ginagamit ng Diyos, isa sa ginagamit ng Diyos, masasabi ko, ang Ebanghelyo ni Kristo para mamulat ang tao sa kanyang kalagayang makasalanan. Kailangan magsuko at humingi ng tawad sa Diyos, at ito rin nagpapakilala na tanging iisang daan lamang ang paraan sa ikaliligtas ng tao, na walang iba kundi ang personal na pananampalataya kay Kristo na siyang tagapagligtas at Panginoon. Sinasabi rin sa Roma Kabanatang 1, talatang 16, sabi ni Apostol Pablo, "Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, maging Hudyo at maging Grego." Ngunit ang tanong, paano na sa mga tao na hindi nakakarinig o nakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo? Ang kasagutan ko po rito, una, sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang sarili, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang salita o ng Ebanghelyo o ng banal na kasulatan, kundi nagpapakilala din naman siya sa pamamagitan ng kanyang nilalang, mga bagay na kanyang nilikha. Kasi sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 20, sinasabi po na yaong nilikha ng Diyos at langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay naroon ay isang patutuo na po sa sarili ng Diyos para makilala ng tao na mayroong Diyos. Yan po isang bagay sa ikaliligtas ng tao, yung pagkakilala na mayroong isang dakilang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya wala pong sabi doon, without excuse. Ibig sabihin, you need to believe that Jesus or God created everything, because nobody could create anything without nothing. Yan po ang sinasabi sa salitang Grego na bara, na ibig sabihin, di ka makakalika ng anumang bagay na walang pinanggalingan. Ganyan po yung tao. Ngunit sa Diyos, ayon doon sa aklat ng Hebreo, na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kaya dito po sa mga nilikha ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:19-20, wala na tayong dahilan o wala nang excuse sa mga tao na hindi manampalataya na mayroong Diyos. Kahit ang mga tao nasa liblib, nasa bundok o saan man lugar, basta tumingala lamang sila, tinglan lamang nila ang nilikha ng Diyos, dapat na silang maniwala na mayroong isang dakilang Diyos na lumikha ang lahat ng mga bagay. Kahit hindi po sila datnan ng Ebanghelyo, dahil sa walang pagkakataon na makarating sa kanila, ngunit tandaan po natin, sa pananampalataya lamang na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, ito po ay magsisilbing daan ng kanilang kaligtasan. Ang pangalawa po na masasabi nating walang madadahilan ng tao na hindi siya nakarinig ng Ebanghelyo, sapagkat sa Roma din po, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 15, ang pinagbabatayan po rito ng Diyos sa mga tao ay ang kanilang konsyensya. Ang konsyensya po ng tao, alam niya kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Kahit na walang kautusan na itatak sa kanila o nakarinig sa kanila o binigay sa kanila, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanilang konsyensya ay makikilala nila ang mabuti at ang masama. Kaya ito rin po ang pagbabatay ng Diyos sa paghahatol niya sa mga tao. Kung pipilinan ng tao ang mabuti kaysa masama, maganda po ang kahihinatnan nila dito. Ngunit kung pipiliin ng tao ang masama kaysa mabuti, ito ay magiging kalugihan sa kanila.
Kaya masasabi po natin dito, yung pangatlo na katwiran patungkol sa katanungan, paano na yung hindi nakarinig ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 46 hanggang 48, makikita po natin dito yung tinatawag na antas ng pagparusa, degree of punishment. Ang Diyos po kasi ay matuwid na hukom. Hindi po katulad ng maraming hukom sa atin sa panahon ito na ang kanilang kadalasang paghatol, paghukom ay wala sa katarungan. Ngunit ang Diyos po ay hindi ganoon. Siya po ay matuwid na hukom, tinatawag na righteous judge. Anong bagay ang gagawin niya sa tao, ayun po ay makatarungan. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung kaya masabi natin, ayon dito sa Lucas 12, na mayroong antas ang parusa ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo, doon sa nabigil naman ng kaunti, sisigilin sila ng kaunti. Ang responsibility nila ay kaunti. Ngunit kung yung binigyan ng marami, sisigilin sila, ang responsibility nila ay marami. Kaya wala po tayong dahilan na hindi natin kilalanin ng Diyos. At lalong-lalo na nga, kung sa atin na nga ay dumating na ang Ebanghelyo, ni Kristo, ay kailangan tanggapin na natin to sapagkat ito nga ang paraan ng papakilala sa pag-ibig ng Diyos para sa tao. Hindi po kailanman gagawin ng Diyos sa hatulan ng tao na hindi siya bibigyan ng kaparaanan na makilala siya na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, siya ang Diyos na buhay at tunay. At lalong-lalo na kung dumarating sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo, ito ang lalong magpapakilala sa kalagayan ng tao bilang makasalanan at kailangan magsisi at humingi ng tawad sa Diyos upang magpatawad siya. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo dumarating sa atin katulad dito, makilala na saan natin na ang Panginoon Kristo ang tanging daan patungo sa langit. Walang ibang paraan na makapasok tayo sa langit maliban kay Kristo Jesus. Sapagkat ang sabi sa mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas maliban sa pangalang Jesus. Sapagkat ang salitang Jesus, ang kahulugan nito ay tagapagligtas. Siya lamang po ang tanging daan na makapagliligtas sa atin. Siya rin ang katotohanan na magpapalaya sa bayad ng ating kasalanan. Binayaran na po ng Panginoon ng ating makasalanan. Yun ang katotohanan. Sabi sa Juan Kabanatang 8, talatang 32, if you know the truth shall make you free. Jesus Christ is the truth. If you know Jesus Christ as God who became flesh because of our sins, sabi doon, then you are free from the penalty of your sins. Malaya ka na sa bayad ng iyong kasalanan. Wala na ibig sabihin, wala ka nang babayaran sa kasalanan mo pagdating sa walang hanggang buhay. Sapagkat ang halaga po na pinambayad ng Panginoon Kristo dito ay ang kanyang mahalagang dugo. Walang kapintasan. Yun ay sapat sa ustisya ng Diyos sa bayad ng kasalanan ng bawat magtitiwala rito. Siya rin po ang buhay na walang hanggan. Sabi ng unang Juan, Kabanatang 5, talatang 11 hanggang 13, sabi po, ito ang patutuon ng Diyos, na ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Kung kaya't ang sino mang mayroong Kristo sa buhay, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ni Kristo ay hindi makasusumpong ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sensuma sa Kanya. Sabi ni Apostol Juan, ang mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang maalaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan, kayo mga nagsipalataya kay Jesus Kristo. Kaya meron po tayong katiyakan, meron tayong posibilidad na malaman natin na tayo nga ay ligtas dahil po sa kay Kristo Jesus na sinampalataya natin. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mapalad tayo sapagkat dumarating sa atin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan ng telebisyon, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga mangangaral, sa pagtuturo sa iba't ibang paraan. Ito po ang paraan ng Diyos para lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo upang mga tao ay walang madadahilan na hindi na narinig ito para sila ay maligtas. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag mong kaligtaan na ang pagkakataon na ito na kailangan mong tanggapin na si Kristo lamang
ang makapagliligtas sa iyo. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Ang sabi naman ng kasulatan, hindi ka na mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Huwag mong sabihin at saka na lang. Sapagkat sabi nga ni Solomon, huwag mong ipagmayabang ang araw ng bukas, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ibubunga ng araw ng bukas. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang panahon na tinatanggap ng Diyos. Hindi yung kapag ikaw namatay, pagdadasal ka, o kung ano yung gagawin para sa kaluluwa mo, wala nang pong chance yun para ikaw, kung nandoon ka sa kapahamakan, malilipat ka sa buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Wala na po. Ngayon lamang ang pagkakataon upang kung kilalanin mo sa sarili mo sa harap ng Diyos, magpapakumbaba ka na ikaw makasalanan, ikaw ay hindi maabot sa kalooban ng Diyos, ngunit kung magsisis ka at ingin ng Diyos ng kapaturan, sabi ng banal na kasulatan, patatawarin ka ng Diyos. At kung tatanggapin mo yon si Kristo sa buhay mo, gayon din, masasabi sinasabi ng salita ng Diyos, maging anak ka ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, mayroon ka ng karapatan matawag na magmana, tagapagmana ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng Panginoon at sana ang katanungan, paano na ang hindi nakarinig ang Ebanghelyo ni Kristo. Meron po ibang paraan dyan. Ang Diyos na nabigyan ng lahat ng mga bagay, kailangan kilalanin mo siya. At ganun din po ang konsyensya mo. Alam mo kung ano yung mabuti at alam mo kung ano yung masama. At pangatlo, ang Diyos ay isang banal, matuwid na hukom, kung kaya't ano man ang igagawad ng Diyos sa tao, ito po ay katuwiran lamang sapagkat ang Diyos ay matuwid. Pagpalain ka ng Diyos at sana bunga ito sa iyong buhay.